Um, Mayong adlaw sa tanan, ako liwat si Dr. Bianilios, ang inyong Municipal Health Officer diri sa Ilog. Ay naman ako maghatag sang update parte sa latest na subong nga mga developments for today. Uh, Kin-decide ko na lang gid nga mahatag sang video update para dire-diretso ang paghambal ko pag storya ko kag mabatian nyo gid mismo sa akon kag para pwede nyo siya mabalik-balikan in kaso kinahanglan nyo i-review ng aton nga mga updates ka guidelines in the future. Kaya kung type kisa ka budlay no, malawig, kisa ma-misinterpret pa, dito subong ya, makita nyo ko, mabatian yung tingog ko, sumabalaan nyo kung ano ang akon nga estado sa akon paminsaron sa akon nga ginapapatsag. So, today is March 31. Okay. So ini nga update is all about March 31 nga developments. So ano ang natabo subong sa ilog regarding sa COVID for March 31? So may na kita sang total nga 70 ka positive cases no. Sang kagapon 66 lang na. Tungod kay nagdugang 4 ka positive cases subong nga adlaw lang no. Ang 4 nga ini isa taga Barangay Andulawan, 3 ka taga Barangay Tabo no. 4 ni sila sa magin pang swab kagapon sa aton nga swabbing team. Ang mga individual nga ginaligar nga na-expose sa isa ka positive nga pasyente halin sa Kawayan nga nangayaw sa Barangay Andulawan sang pamulang sang March 16 kag March 20. Dugangan ko na sa detalye karon no. So, because of the 4 new positive cases naton today, we have a total of 5 active cases na. Imagine na, isa na lang tani ang aton nga active case sa bilog nga LGU. Pero kay nagdugang ang 4, nagbalik na naman kita sa 5, no? Because of that, ang barangay subong which are under lockdown are 2, amo ni ang Barangay Tabo ag Barangay Andulawan, and number of houses under lockdown 2. Ang 2 na yala inaman niya nga mga sitwasyon. Ang duwa nga na isa na da sila na expose sa positive case nga halin sa Bacolod no. Ang isa man daya kabalay na expose sa positive case nga halin sa Kabangkalan nga namulang man sa Barangay Andulawan. Okay, so ang isa kabalay nga na lockdown ara sa Vista Alegre, ang isa ara mangyapon sa Barangay Andulawan, pero wala man problema kay bilog nga Barangay Andulawan proper ang na-lockdown dira. Okay. So ano ang detalye parte sa mga positive cases nga ni? As mentioned, ang 4 ka new active cases naton na expose sila sa isa ka positive case nga halin sa Kawayan. Dini nagkadto ang pasyente nga halin sa Kawayan. Nagkadto ni siya sa Barangay Andulawan, Cockfight Arena sa Bulangan kay namulang siya. According sa iyang confession, sa iyang mga sabat sa gina-interview ini nga positive halin sa Kawayan, kaduwa siya kabes magbalik sa Barangay Andulawan kuno para mamulang or magtanaw sang bulang or kabalo kung namulang gid siya, may entry siya, basta nakatusa sa Bulangan. March 16 kag March 20. Ti sang kagapon pa ninamon na batunan ang ini nga report halin sa Kawayan. Anong ginobra sang inyong Municipal Health Office dayon? Sang nabatunan namon ang report sang Kawayan LGU, amon dayon gin contact ang Barangay Andulawan para mangayo kami tani sang logbook sang mga tawo nga nagakadto sa Bulangan nga na para ma-check namon kung sino pagid ang mga tawo nga nagkadto man sa Bulangan sa amo man nga adlaw sang March 16 kag March 20 para masuguran tani ang contact tracing no yung natawag para mabalaan ta kung diin sila subong malukit ta bala kag kung willing sila mapaswab sila kag mapa-quarantine anay sa ilang mga balay samtang gahulat sa ilang swab test result. So amo na sa kagapon na ginobra namon. So nagkadto man sila ni Kapitan Romar ang gabantay sa Bulangan, may ginbit-bit sila nga logbook, pero ang logbook waay kami may makuha nga impormasyon sa logbook.
incomplete, may mga individual nga first name lang, wala apelyido, wala sang barangay or munisipyo kundi sila halin. Wala man sang contact numbers, no? Dason may mga list, may mga pages sa logbook nga wala dates. Kag na question din kami sa logbook kay may mga individual nga suno sa logbook ara sa kuno sa amo na nga adlaw March 16 or March 20 pero suno sa pamilyaya naka-abroad na saya, nakalakat na saya sa sagwa sa Pilipinas sa February pa lang. So dira pa lang adaan nagduha-duha kag ginakulbaan na kami. Kay kung hindi kami kapangita, kung hindi namon ma-trace ang mga tawo nga nagkadto sa bulangan nga upod man to sa nagpositive sa kawayan sa jagid. Why kami may mahimo kung ano na itong listahan namon, gipangayman namon ang listahan sang entry, no? Listahan sang entry. Pero di man masaligan. Kaya may nagahambal man niya nga ang listahan sang entry ya. Not necessarily ang tawar dito sa lugar nga nasa bulangan. Pwede lang niya ang ngalan sang tag-iya lang niya ang sulat nila. Pero ang nagdala kang nagbitbit sang manok niya, wala nagsulat sa entry o sa logbook. Dason may impormasyon na kami nga nabatunan, ang iban nga wala gabayad sa bulangan or nagapusta, wala man nila ginapalagbook. Ay, why kami may mahimo. Gitanaw na mo ng listahan, ay labot sang tagakawayan, kadamo-damo gali nga halin sa Kabangkalan, halin sa kung diin-diin nga mga munisipyo, kag barangay sa ilog ang nagtambong sa bulangan nga ini. Di nga amon nga ginhimo, gin-forward namon sa kawayan ang listahan sang mga tawo nga supposedly ara to sa bulangan pero hindi taga-ilog. Kaya ang obra sang kawayan, sila na ang mapabalo sa iban nga mga banwa or syudad sang mga tawo nga ni. Pero kadlaw mo ko kagapon, kinanawag si Kabangkalan sa akon, nagpabalo si Kabangkalan sa akon, nga may isa to nga taga-Kabangkalanon nga nalista sa listahan, pero dugay nagliya nga patay. Ay dumabuang ako. Sana all. Diyan na bala patay ka na, gabulang ka pa ya. So in other words, ang listahan, ang logbook nga ginhatag sa amon sang Andulawan was very poor reliability. Hindi kita masaligan. And I suspect pa na gin-falsify lang ang dates. Naging pangitaan na sila namon sang listahan. So wagi kami may mahimo. So amo na nga nagpabalo kami kagapon sa Facebook pa lang. Kagapon nagpabalo kami nga tawag sini nga amo na natabo sa bulangan para tani bala ang mga tawo nga nagtambong sa bulang maminsan man bala nga iwat to sa amo na nga adlaw mapaswab ko bianay mapabalo ko sa ilog. So pasalamat kami sa Barangay Tabo kay iban sa ila nag-report sa amon, no? Or may nag-report sa ila, may nagtudlo sa ila nga, hoy, di ba nagpabulang ka to? Balaan din kay may Facebook pa nga post. O, di ba ikaw na sa bulangan? So nag-report sila, na swab sila kagapon. Na. So mga more than 20 gid, if I'm not mistaken, 25 ang nagpa-swab sa Barangay Tabo. So gikatuan na namon. Gikatuan na namon para ma-swab sila, no? May mga iban man nga sa Barangay 1 halin, may gina-confirm pa kami nga may araman halin sa Barangay Manalad, no? Pero wala kami may duwa lang ang ginswab namon sa Barangay Andulawan. Ang nagabantay mismo ang ara mismo nagaobra sa Bulangan. Amo na. Anong natabo? Tinaswab na sila kagapon. Ginpadala na namon ang ilang swab test results kagapon. Dasig lang, di ba? Pag swab, aga, abtik kami dayon niya. Kay gabi pa lang yan, nagakontakanay na, kagasturyahanay na. Aga pa lang, swab na, padala din ng specimen. Kagina sang aga, nabatuna namon ang resulta. Sang tanan naging pang swab kagapon, 4 gid ang nagpositive. Not 1, not 2,
4 gid. Sa apat nga na, isa taga Barangay Andulawan ang nagaubra sa Bulangan. 3 ang halin sa Barangay Tabo gid. Ti medyo nabala sa Barangay Andulawan, why kami ganaan kabalo kung sino dra ang taga Andulawan ang na-expose ka ang listahan hindi man reliable. Hindi reliable. So sa duwa nga na swab sa Andulawan, isagit ang nagpositive. So imagine bala ang probability nga nagalagaw lang na ang virus sa Barangay Andulawan. Kaya man kabalo kung din pa nang hapit-hapit to ang positive nga case. Nga sa Bulangan lagi siya nagdiritsuhaw, way sa naghapit-hapit sa iban, way sa may naistorya dira nga iban nga tawo sa sagwa sang Bulangan, wala gid sa dami na baklan nga Tianggi, wala gid sa ano na bala, way ta kabalo. Kaya man ta sang logbook. Sino tong nastorya nga taga Barangay Andulawan nga ara dira nga nagaubra. Ti March 20 pala tong last nga bisita. Ti March 31 na ta. Ti sang March 20 to atong mga naistorya ito sa Barangay Andulawan kung hindi na naglibot sa barangay. 21, 22, 23, 24 hasta na mag-29. Ti kung may kagaw to sila nga dala, naglapta na sa sang kagaw. So amo na siyang natabo guys. So amo na nga nag-decide kami sa Barangay Andulawan, sa aga nga ni aga, pakuara sa sentro, tawag din, nag-report ako sa duwa ka kapitan, gipabalo ko gidayon sila, ni Kapitan Trimutse, sang Tabo, yung pabalo ko gid sila dayon, kag si Kapitan Romar Cabral, gipabalo ko sa dayon sang resulta. Kagin pabalo ko man sila sa akon nga, iga-rekomendar kay Mayor. After sina, nagtawag ko din kay Mayor Polks turahanay kami, kag akon naghatag rekomendasyon kay tungod wala kami kabalo kung diin ang mga tawo nga ni nga na-expose. It is prudent to cast a wider net. Dakuon ang pag-lockdown kag amat-amaton pagamay once maklear namon ang mga sityo kag purok. So paano namon i-clear ang mga sityo kag purok? So buwas ang mga contact tracing teams kag swab teams magakadto mismo sa mga barangay nga ini kag mang-interview to sa iban nga mga tawo nga ara didto. In fact kagina sang hapon sini nga adlaw nagsugod na sila preliminary para pag abot nila buwas dasig na lang, either mang swab na lang dayon, mang lockdown, mang quarantine, mang lecture, mang advice sa mga tawo anong himuon hindi anay maglagaw kag bawal gid anay magwa sa barangay. Pang-locate na nila, ipang-locate nila ang mga na-expose, kag ipang-spot map. Kay kung makita man lang namon nga may mga sityo or purok nga wala gidya sang exposed or contacts, ina sila pwede namon maamat-amat lift ang lockdown. Pero kung may mga sityo pa dira nga dira gid nagakumpol ang damo or laban sa mga na-exposed, mapabilin sila sa lockdown until magwa ang resulta sa ining pang swab. So akon nga ginahangyo, kung ikaw matalupang dan nga contact or exposed, hindi na magpa-hard to get, pa-swab na dayon. Kaya iban sa ang experience namon, kung magkato kami sa kabarangay gani, kag mang swab kami be, kay natudlo siya nga contact man siya sang positive. Papamahal-maahal pa ang ambot gusto ko mamuyayaw, hindi ko pwede ka pamuyayaw kasi Semana Santa. Pa-hard to get pa, di pa siya magpa-swab-swab. Gusto na anay nga nakalakat na ang swab team, nakabalik na sa sentro, dito siya masiling matawag, ay mapaswab na lang ko. Ka mango sa imo, ano ka, VIP? Papa-VIP ka? Ano ka dalaga? Papa-hard to get ka? So tani, ang amon lang bala, be part of the solution. Do not become part of the problem. If na-identify ka nga contact ka, submit yourself to a swab test. Kaya kung hindi ka tuod contact, di ano kinakulbaan mo, man-negative man lang na. Anyway, ang bilog mo nga barangay, naka-lockdown naman, hindi ka magyapong kagwa sa balay mo.
So paswab ka mo. No, hindi ka mo magpadungol da. Because I will not hesitate to prolong your lockdown kung di kami sure nga clear ang barangay nyo. Amo na siyang budlay, guys, basta magpawala kita. Kita nyo? Nagpawala kita. Wala na checkpoint, wala, di ba? Wala na notice yung may mga checkpoints pa, wala na checkpoint ay. Kung magpuli ka mo sa mga barangay o mga ka mo sa mga barangay, why na kamo ginapangayuan sa mga kung ano-ano nga dokumento, tinagpawala kita. Te, anong natabo? Nasudlan kita ka positive. Why patagalagbok? Kagina ang staff ko, upod kay Doktora Monica pagkaliwagan ng DTTV ko, halin sa activity namon sa Dangkalan, may activity pa kami kagina bilog na aga. Ginpalibot ko siya sa Dangkalan pa lang na, sa mga business establishments dira sa Dangkalan, sa mga restaurant dira, sa mga karinderya dira. Ginpamangkot ko sila, usisaan ninyo kung ang ini nga mga business establishments nagalagbok sila or wala. Nag-report lang si Doc Monica sa akon, wala lang gidugay. Ang message sa akon, tanan gid sila Doc, wala galagbok. Oh, Doc, good afternoon. Bag-o lang kami tapos libot check, Doc. Damo, wala logbooks. And mga wala naga-face masks. So ano na tabo, guys? Ano sa banta nyo? Wala na si COVID. Nga ka isog na sa aton. Ginambala namon nga ma-random checking kami liwat next week. Kaya dapat ang mga business establishments dira, so kung diin makamo nga mga barangay Bukana, kabalo ko sa Bukana, kadamo dira sa mga palapala dira nga restaurants ta dira, palihog, siguraduhan nyo nga may logbook kamo or kung ano-ano man ang mga electronic nyo nga contact tracing nga system. No? Kung paper and pen man na or electronic man nga system. Barangay 1, barangay 2, kadamo dira sa mga karinderya, wala logbooks. Diba? Dapat may logbooks na. So, nga ginapasulod yung ibang nga tawo nga wala gasuksok face mask. Kita namon kisa nagasulod lang sa karinderya, wala face mask. Guys, mga kasimanwa, taga-Ilog, hindi gid kita na magkumpiyansa. Gusto nyo manot sana naman kamo. Amo nang budlay. Kaya kung mag-stricto kami, gapangakig kamo. Nga strictuhan, gid ka overacting sa inyo, isa pa lang ganito, bla 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 bla, kung ano-ano ang ginawakal nyo. Kung hindi makamo pag-strictuhan, kag masudlan kita gani ka positive, amo man ang wakal nyo, titi, wala nyo stricto, makamo na bigat checkpoint, may mga bantay. Hindi ko akin sindi. Hindi kami kabalo, kundi kami malugar sa inyo. Be part of the solution. Do not become part of the problem, guys. Kaya taniya solbaron ng COVID. Imagine na, lapit na lang yung mag-abot ng bakuna. Lapit na lang kami yung bakuna sa kadamo na. Lapit na lang. Tani, gamay na lang nga pasensya. Gamay nga kooperasyon. Hindi magpasaway. Tiwala na kami may himo, kinatabo na itong natabo sa Bulangan, dira sa Andulawan. Wala kami may himo. Ang ginahimo na lang subong namon, amo na ang amon objective tomorrow. Ang objective namon tomorrow, locate and swab. Amo na. Amo lagi ng amon nga kwan. And ang locate and swab, ang information halin sa aton nga contact tracing teams and swab teams on the ground, i-report nila sa command center, sa main health center, ang amon nga command center, and based sa information sa command center, we will make the recommendation to Mayor Paul whether i-lift na ang lockdown or hindi pa. Okay? Ang amon tani objective, 100% maswab. Tanan nga contacts nga na-exposed, 100% maswab. Kag malocate. No? So, ginahangyo ko, Barangay Tabo, no? Barangay Andulawan,
palihog hugot anay sang inyo barangay. Waay gid anay may makagwa, kag may makasulod samtang naga-lockdown kamo. Waay gid tani anay tawo sa dalan samtang naga-lockdown kamo. Kag kung kinahanglan gid sila magwa sa dalan, tani may face mask nga ginasuksok. Gina sang ugto, nag-drive ko patalo, agi ko sa Talubangi na sa entrance na gid. Kadamo ko makita nga wala ga face mask. Sa rason ko nga agi sa Talubangi, mabidyo na gid ko para ipakita ko sa inyo ang mga tawo dira wala ga face mask. Talubangi, kamo pa naman ang nagaatubang dira sa Kabangkalan. Kamo pa naman ang entrance gid sang ilog halin sa Kabangkalan. Sige, pawala naman kamo dira. Kaya kung masutsa na naman kamo dira, wasaag na naman kamo, kag mawangal-wangal naman kamo gani, ay bahala, pasensyahan na higit kita. Pasensyahan na higit kita. Maintindihan nyo dapat kung nga kami nagaugtas. Kag amo na kami ni kaakig. Kaya hindi ni siya dapat pwede katabo subong. Hindi ni siya dapat pwede katabo. Kung wala lang ta nagapawala. So dapat hugot, striktuhan, hindi magpasaway. Be part of the solution. Di na itong mga tanod nga mangdakop sang wala ka pang face mask. Di na to sila. Di na itong mga pulis na mangdakop sang wala ka face mask. Di na to. Di na kamo. Kami pa ginayamang dakop. Abi guys, real talk. Buligay na lang kita. Ikabudlay na. Sa ano ko di ka pangakig, di ko na to mabadbad pa ang ano pa, ang natabo na. Why na eh? Natabo na, nalutsan na kita. Kag ang budlay pa diri, nalutsan kita, why ta kabalo kung pila ka tawo ang apektado? Why ta kabalo kung pila ka tawo ang apektado? So, hindi niya kaya sang taga-health kung kami lang. Dapat obrahon man sang iban ang ila nga obligasyon. Obrahon nyo man dapat ang responsibilidad ninyo. Dapat tatapon nyo man ng mga tao nyo. Hindi tanan pag-isalig sa health. So, mayo lang gani kay holiday. Siguro do ka kwan na lang niya, do ka regalo na lang ni nga ang natabo. Holiday kay lockdown man. So at least makapabili kita sa balay ta para makabinag-binag kita. Kiti kwan man subong, Webe Santo kag Biyernes Santo. So mabinag-binag dila kamo sa inyo balay, hindi na kamo na magwa. Kung masimba man gid kamo, tan-aw na lang kamo sa TV ka sa computer ninyo, anay. Hindi na kamo na magwa sa inyo nga barangay dira ang sa Tabo ang sa Andulawan, no? Kay hindi pa kamo clear, no? O pata kabalo kung di nang dabot ang mga positive yung dira. So dapat malukit anay. Yung pabayaan tani lupok gid na di. So again ha, ano nga kun nga gina-request sa inyo? So amo na, Barangay Tabo, Barangay Andulawan are placed under preventive lockdown to ensure that no movements in and out of the barangay will occur to halt any transmission of the virus. Remember, virus moves with people. Ang kagaw, hindi na siya maglapta kung hindi maglagaw ang tao. So, kung nagalagaw ang tao, nagalagaw man ang kagaw. So when people move, the virus moves. That is why ambalan ang tanan sa Andulawang sa Tabo, pahimo yung anay. Hasta nga matapos kami pang-locate, pang-contact trace. Pahimo yung para matap na ta ang paglaptas ang kagaw. Kaya ta kabalo, kung sinusubo ang career nyo dira,
Way kami kabalo kung sinong na-expose. Amo na siya i-contact na pakitrace na pakag-illocate. Okay? So guys, amo nang importante nga imuunta. Tani maintindihan nyo na kung nga ginabutang kamo sa lockdown. Hindi ni namon luyag. Why kami ga-enjoy? Sa banta nyo na namian kami mag-lockdown sa inyo. Dugang na sa obra namon. Kung pwede lang yan, wala lockdown nanay, ha? Hindi na kami mag-lockdown tani. Kung may lockdown, kami balay-balay lang, tani. Kaya hapos bantayan. Isa lang kapanimalay. So, ara na sa inyo nga mga kapitan dira sa mga upod niya sa konseho niya kung gaano sila naka-stricto sa inyo nga barangay. No? Kung may ara kamo dira nga reklamo or ipadangat nyo anay sa inyo nga mga kapitan sa inyo sa inyo barangay council. Kay amo nang ila ubra. Sila na maatubang sang mga kung sa banta nyo may kulang dira sa pagpatupad sang lockdown, ireklamo nyo sa mga kapitan nyo. Kasi sila na yan ay una ang matanaw. No? Sila na yan una ang matanaw kag ma-responder sa inyo nga mga reklamo. Okay? Kakari pagid. Sa mga iban nga wala sa andulawan tag sa tabo. Palihog man bi. We learned our lesson na ang logbooks nyo, kung may logbooks kamo dira, importante na siya, hindi na siya lango-lango. Ano na siyang logbooks? Do directory na siya sa mga tao nga nagbisita, kag nagtiner sa imo nga business establishment during a particular date and time. Kilanlanta na siya para in kaso may positive nga pasyente nga nag-aligar nga nakadto sa imo nga business establishment, matrace na dayon kung sino man to nga mga tao man ang naupod ya. Kaya kung hindi ka mo mag-logbook, kung masudlang amo na ka-positive da, patay man gyapon negosyo nyo. Nga masira ang negosyo nyo. Isira ang barangay, i-lockdown ang barangay sa kundi nakuha ng negosyo mo, paano ka kanegosyo kung siradong barangay, kung lockdown? Di ba? Perde kagyapon. Amo na ginareklamo sa mga kapitalista nga ni nga economics, first economics, economics. There is an economic crisis because we have not addressed the public health crisis. So, we should address the public health crisis first. Hindi na siya, dapat wala na niya debate. There's no question. Between economics and public health comes first. Because public health crisis, if unsolved, will lead to a bigger economic crisis. So, tandaan nyo na. So, ang mga wala pa diraga logbook, pag logbook na, amon ginasuggest nga dapat tani amo ini ang unod sang logbook nyo. No? Full name, kumpleto ang ngalan. Hindi pwede first name lang, hindi pwede hayo. Diyos ko, kung nakita nyo ang logbook sa Bulangan sa Andulawan, dumatambling ko kalima. May naglista dito, first name lang, Christopher. Sino nga Christopher? May tani kung siya lang isang Christopher sa bilog kalibutan. Wala man lang apelido, wala man lang kung diin siya nga banwa, wala nga ni contact number. Bisan tani may contact number na lang para matawagan, Christopher, ikaw ni? Wala gid. Wala gid pulos. So, palihog. Kumpletuhan nyo ang impormasyon. Amo lang niyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang gid ka data. 6 lang information. Full name, contact number, ang edad, ang iyang sex, kung laki or bayi ini, kag barangay niya, kag kung diin siya nga munisipyo o syudad naghalin. Kag pirma niya, para pirmahan siya.
Bisan wala na gani iya nga temperature nagimasa na may temperature pag nasulat. Mas gusto ko nga amo ni ini impormasyon ang ara sa logbook. Kaya temperature niya pwede na iya madaya. Eh kung guba to karon yang thermometer mo scan mo tuya, hindi mo na accurate karon temperature. Kagi ko nagsulod ko sa isa ka mall, gintiro ko sa temperature sa thermoscan, ang temperature ko 34.4. Sa banta mo normal na nga temperature. Dumatambling man ko kalima. So, kung mag-logbook ka mo, amo ni siya dapat ang impormasyon. Kag dapat may nagabantay sa logbook para siya mag-check kung ang ginasulat mo da kumpleto kag athag. Athag dapat mabasahan ang imo isulat. So ha, sa dangkalan gina, damo kuno wala nagalagbok na naman dira. O mga salawayon dira. Nalipat na kamo maglagbok-lagbok ha. O next week, manglibot na naman kami. Kag picturean ko gid ang mga business establishment ngani nga wala nagalagbok, kag wala naga-implementar sa safety protocol, kag i-post na kamo sa Facebook. Kung gusto nyo hindi mahuyan, palihog sunod sa protocol naton. So palihog ha, maglagbok. O, para matapos na ning akon nga para matapos na ni i-summarize ko lang kay isang kagapon nag-issue si Governor Lacson sang do bag-o nga executive order para i-revise to ang previous niya nga executive order to reflect current situation. Iti mo nang kakatabo mo, may mga bag-o nga developments, so dapat ang imo nga policy nagaangay man sa tsimpo. So naga-respond lang ang aton nga provincial government sa aton nga sitwasyon subong. So sa tanan nga mga nagapamangkot, kung ikaw mahalin sa sagwa sang Negros Occidental, whether Iloilo, Cebu, Mindanao, Manila, NCR, amo ini ang travel requirements. Espas kilanlan gyapon. Kay dira ipadala ang imo nga travel permit. Meaning amo na siya ang permit or letter of acceptance ang una nga ginapasugtan ka na nga magpuli or mag-abot diri nga magsulod diri sa Negros Occidental. Ang Espas, ang province kag ang LGU ang naga-approve sina. So, kung hindi ka ma-approve sang pwede man na yan nga i-approve ka sang LGU pero wala ka ma-approve sang province. Amo na nga wala ka pa kabaton sang approval. Pwede man na yan nga gin-approve ka sang province pero wala ka pa ma-approve sang LGU. So amo na nga pwede man nga hindi ka pa ya kabaton sa imo travel permit. Kag hindi ya responsibilidad sang Municipal Health Office nga mag-approve sa inyo nga espas. So palihog, hindi ka mo mag-follow up sa amon sa inyo nga travel permit. No? Hindi ka mo mag-follow up sa amon kay wala kami sang otoridad para mag-approve sang espas travel permit. Sa liwat, wala kami sang otoridad para mag-approve sa inyong espas travel permits. So amo na siya, espas travel permit kag stay safe app, okay? Amo man na siya gyapon. So pag-abot kung may travel permit na kamo, kag makasaka na kamo sa eroplano or sa barko, pag-abot yun diri sa airport or sa Bredco o di ba kamo na nga terminal maabot, i-swab kamo sang probinsya. So mabalik to sa dati, no? So una, di ba, mag-abot ka mo, gina-swab ka mo. So i-swab ka mo. A swab specimen will be collected, no? Kagi RT-PCR. Ang matabo sina, pagkatapos nyo swab sa airport, ang LDRMO naton, amo naman ang masugat sa inyo, bawal na naman mag-commute. Kaya hindi sila magpasulod subong sang public transportation sa airport or sa Bredco, no? Sa mga pantalan. Hindi sila magpasulod sa mga private or public transportation. So only the LGU will fetch you from the airport or from Bredco or from whatever terminal. That is why importante gid nga before ka mo magbiyahe, mapabalo ka mo sa LDRMO. Okay? So sa mga sugatay
LDRMO naton, no? Kito kamo coordinate kay aton nga LDRMO officer si Sir Gideon Padilla. Siya na ang storyahon nyo, kasi siya na ang ma-coordinate sa inyo. Okay? Kag sugaton kamo sa airport o sa Bredco, dulong kamo sa ilog, diretso kamo sa aton nga facility quarantine. So, ang mga schools naton will still serve as quarantine facilities. No? So, as is gyapon, wala ta may mahimo kay amo na siya ang bag-o nga patakaran, no? So this covers all travelers entering Negros Occidental and Ilog. May mga pamangkot ang mga OFW ya. Dok, anong himuon sa OFW? 'Di ba so ang mga OFW ya gina-swab na kamo sa Metro Manila, gina-quarantine kamo dira sa Manila, kag gina-swab kamo, kag kung negative kamo, ginapasugta na kamo nga magbiyahe pabalik diri sa Ilog. Kag ang amon lang ya ginapangayo ang inyo nga negative swab test kag ang inyo nga certificate of quarantine completion. Di ba? Dapat may certificate kamo nga na-quarantine kamo. Kag mas nami ginaya nga imo certificate, may petsa. May petsa kung din kamo nagsugod quarantine, kag may petsa kung din kamo natapos quarantine para ma-validate namon kung pila gid tuod ka adlaw ang imo nga quarantine. Kag kung pila ka adlaw ka na quarantine sa Manila, i-minus na namon sa 14 days. So example, halimbawa, na-quarantine ka to sa Metro Manila, nakalima ka na to kaadlaw sa Metro Manila, or 5 kaadlaw abi, negative ka na, o ti pwede ka nakapuli. Ti 14 minus 5, 9 na lang. So ma-quarantine ka na lang sa Ilog, 9 days na lang imong i-quarantine sa quarantine facility naton. Okay? While ako kabalo, kung kamo nga mga OFW, pag abot sa airport, is-swab pagid kamo. Kung iswab ka mo, kaso quarantine ka mo yapon. Regardless whether gin-swab ka mo sa airport or wala, ang tupa nyo, quarantine yapon sa facility to complete 14 days. Amo na siya. So, bali do nagbalik lang tato sa previous. Ang naglain lang ang inyong travel permit. Kasi ang una, letter of acceptance, patuyang inyong ginapangayo. Subong niya, may S-Pass na. High-tech na, no? May cellphone na, may Stay Safe app naman para for contact tracing. Amo lang gina siya ang naglain, kaya amo na siya dapat ang uniform sa tanan. So amo lang na siya amon nga i-update sa inyo, suno sa bag-o nga EO ni Governor, tani mag-cooperar lang ang tanan. Please stay safe kay kabudlay gid subong. So let us minimize our movement. Hindi anay magsagi lagaw. Pahimuyong anay sa inyong mga balay. Stay in your homes for the sake of your loved ones. Please stay in your homes. Hindi ka mo na magsagi lagaw sa Bacolod, nagasaka na mga ng kaso sa Bacolod. Bisan diin subong nagasaka ang kaso. Kay nagsaka kaso sa NCR, samtang nagasaka ang kaso sa NCR, ginhalugan na naman sa National IATF ang ilang travel requirements. It's all repeating. History repeats itself. Last year, balik probinsya, kalat pandemya ang natabo. Si National IATF. Subong amo na naman, nagasaka ang kaso sa NCR, ginhalugan sa National IATF ang ilaya travel. Sige, pili ka mo kapuli, bisan magpuli ka mo, di na ka mo kilala, i-quarantine, magabot ka mo sa inyo nga banwa nga pulian. Imagine na, nagdamo ang kaso na naman sa Negros, sa Bacolod. Smart. Di na ako magkomentar, kaya doon ginahapo na ko. Pero amo na sa nga ako, no? Kabay pa sa ining adlaw, no? Sa Webis Santo, kag Biyernes Santo, kamutanan mag binag-binag, kag mag-ngilay-ngilay sa kag mag-reflect sa aton sitwasyon, kabay dululungan kita magampo nga kabay patapuson na ni sang Dios ang akatabo sa aton, no? Kaya hindi talaga ni masarangan. Hindi tanan niya masarangan kung maglawig pag sobra na kita isa ka tuig nga naga-quarantine. Sobra na isa ka tuig. Daso nagbalik na naman ta sa lockdown. Abi ko anay, wala na sang lockdown sa sininga tuig.
O, mang-lockdown na naman ko barangay. So palihog mag-cooperate. Kag kung may mga updates kita, palihog bisita lang sa aton nga website sa covid19.ilogmho.com or diri sa Facebook. So sa liwat, madamo nga salamat. Please stay safe. Please cooperate. Please be part of the solution. Do not be part of the problem. Madamo nga salamat, mayong adlaw sa inyong nga tanan.